Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so pabor ba kayo o agree ba kayo o sa tingin ba ninyo ay tama at naaayon o napapanahon? Yan po yung tanong natin. Na tumakbo bilang Vice Presidente sa taong 2028 itong si Floating General of the Philippines. Ayan, ito po yung general na walang opisina, si Nicolas Torre III. Kung inyong matatandaan, si Nicolas Torre III ay dati pong CIDG chief, no? Criminal Investigation and Detention Group Head. Okay. Siya po ay isa sa mayroong pinakamalaking partisipasyon kaugnay sa pag-aresto at pagpapadala sa The Hague kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita natin, natunghayan natin at nalaman kung ano po ang plano, kung paano nila isinagawa ang pagpapadakip o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung paano siya sumunod sa mga matataas na opisyal sa kanya. Mula po sa DILG, DOJ, dating PNP Chief Romel Marbil ay sinunod po ni Nicolas Torre III ang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon nga po mga kaibigan, siya po ay naging PNP Chief. Siya po ang pumalit kay dating PNP Chief Romel Marbil. Pero sa kasamaang palad, siya po ay 18 araw lamang sa kanyang posisyon bilang PNP Chief. Magkagayon siya pa rin po ang legal, lehitimong PNP Chief sapagkat ang pumalit sa kanya na si PNP Chief Nartates ay 3-star general. 3-star general pa lamang po si Nartates. Sa makatuwid, hindi po maaaring hawakan at hindi po maaaring ariin ni Nartates ang pagiging PNP Chief dahil hindi naman po retired itong si Nicolas Torre III. Bukod diyan ay hindi pa rin naman po siya nagre-resign. Siya po ay inilipat lamang ng opisina. Okay? So yan po yung twist po diyan. Kitang-kita natin yung kanyang mga ginawa, yung mga pagsunod po niya sa mga opisyal ng pamahalaan. Pangalawa, nang siya po ay maging PNP Chief, nagkaroon po ng issue kung bakit nga ba siya tinanggal. Di umano ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan o nagkaroon po ng lamat ang kanilang ugnayan o relasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla. Dahil si John Vic Remulla po ang may hawak ng AFP at ng PNP bilang DILG. Siya rin po ang isa sa mga bumubuo sa NAPOLCOM. Mayroon po kasing inappoint na mga opisyales, mayroon pong mga demote itong si Nicolas Torre III na hindi di umano nagustuhan at walang approval mula kay DILG Secretary John Vic Remulla. Dahil sa walang approval ay na-bypass di umano na-bypass di umano itong si John Vic Remulla. Kaya gumawa ng paraan upang mapatalsik itong si Nicolas Torre III. Yan po yung lumabas na balita. Kaya siya natanggal. Eto na ang bagong latest. Nagkaroon daw ng procurement. Ayan, ang PNP. Nagkaroon ng procurement ang PNP
At di umano, hindi pumayag itong si Nicolas Torre III. Hindi pumirma. Dahil ang pagpirma po niya ay nangangahulugan ng isang malaking procurement na kung saan ay maituturing na overpriced at hindi napapanahon. So ibig sabihin gagastos ang gobyerno ng milyon para dito sa ipoprocure para sa PNP. 500 million, hindi natin alam yung time na yan. Okay? So eto na. Kung ang inyong opinion ay nag-a-agree kayo na siya ay tumakbo bilang bilang Vice Presidente sa 2028, then isa lamang po yung maiko-conclude natin dito. Kayo po ay nalinlang. Kayo po ay nauto at nauuto o mauuto ni Nicolas Torre III at ng kanyang kampo. Kasi kung titingnan po ninyo yung kwento, yung kanyang mga aksyon, yung mga ginawa, at yung ginagawa sa kanya ngayon. Alright? Kasi nung una, napakinabangan siya ng administrasyon. Na isa katuparan niya yung malaking planong pagkidnap at pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Tagumpay. Okay? Tagumpay niyang nagawa ang lahat. So, ibig sabihin, wala pong maipupulang hindi maganda ang administrasyon o ang Pangulo. So, ibig sabihin, walang masasabing hindi maganda laban sa kanya ang administrasyon sapagkat maayos niyang naisakatuparan ang lahat. Okay? Yun po yung twist doon. And then suddenly, bigla siyang tinanggal at naging floating general po sa kasalukuyan. Na ang mensahe na nais ipabatid nito sa taong bayan, matapos siyang gamitin, matapos siyang pakinabangan, siya ay itinapon parang kawawa. Siya ay itinapon na parang kawawa. Di ba? At dahil ang mga Pilipino ay maawain, dahil ang mga Pilipino ay maawain, ang mindset ngayon, ang thinking ngayon ng ibang nauuto, si Nicolas Torre III ay karapat-dapat maging Vice Presidente sapagkat kita naman natin ang kanyang loyalty. Kita naman natin kung paano siya magtrabaho. Naging successful naman yung kanyang ginawang pag-aresto kay Duterte. Tapos bigla siyang ibabasura nang hindi na siya mapakinabangan ng administrasyon. Paawa effect. Yan. So, si Nicolas Torre III ay hindi po kaalyado, hindi po alyansa, at hindi po pro-BBM. Siya po ay Pinklawan, Dilawan. Okay? Siya po ay Dilawan, siya po ay Pinklawan. So, ibig sabihin, ginagamit po ng kanyang kapwa Dilawan, kapwa kulay, yung naratibo na matapos siyang mapakinabangan ay itatapon siya at kakalimutan na para bagang walang ginawa. Na para bagang hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin at ibabasura na lamang siya. Ito po yung naratibo na nais ipabatid, na nais i-highlights ng kanyang kapwa kulay. Kaya kung mapapansin po ninyo, todo ang pagsuporta at pagbe-build up sa kanya ni Richard Heydarian. Okay? So yan po yung gagamitin nilang plataforma, yan po yung gagamitin nilang tema sa 2028 election.
Si Nicolas Torre III ay isang marangal, mabuti, tapat sa tungkulin. Ginagampanan kung ano ang iniutos sa kanya. At sa bandang huli, matapos niyang gawin ang kanyang trabaho, siya ay ibabasura, siya ay kalilimutan, siya ay itatapon. Kinawawa ninyo yung mama. Ngayon, ay dapat niyang balikan ang pang-aapi sa kanya. And therefore, kinakailangan niyang maging vice-presidente sa 2028. Ayan po. Ganyan po ang paghahanda. Ganyan po yung pagbe-build up na ginagawa sa kanya. So, ngayon, agree, pabor pa ba kayo na tumakbo bilang vice-presidente si Nicolas Torre III?